Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. Job number 39612 letter A. Ang model po nito mga kabay, DWD014. Ito yung drill na 3/8 ang chuck. Wala siyang hammer. Variable reverse lang ang meron. Sasaksak natin mga kabay. Ayan, wala po siyang power. So kung mapapansin nyo yung kanyang cord, ayan, baka putol po kaya walang power. Pero yung chuck niya sira din. Ayan. Ayan, may bungi po yung kanyang chuck. Ayan. So magpapalit din po tayo niya. So titingnan natin mga kabay kung anong dahilan, kung bakit baka putol lang yung wire. Pero yung chuck sigurado na tayo na papalitan natin. So ayan mga kabay, natanggal ko na yung screw. Ayan. So kung makikita nyo mga kabay, yan, maganda pa po yung armature nya. Yung carbon mga kabay, mahaba pa. So diretso tayo dito sa kanyang cord. Ayan. So kailangan natin baklasin ito. Ayan, tatanggalin natin sa kanyang tanggalin natin yung pinaka cord nya mga kabay para malaman natin kung putol ba o hindi. Ayan, wala na yung pangtanggal ko. Nasaan na? Ayun, wala na. Ayun. Nalaglag pa. So, tatanggalin lang natin yung kanyang cord. So, ito yung mga kabay. Ayan, tapos titesterin natin dito sa pinaka-switch. Doon nyo ilagay sa pinagtanggalan nyo nito, yung dalawang wire. Lagay nyo yung dalawang tester nyo, dalawang dulo. Ayan. Tapos susubok natin i-switch. Ayun o, mga kabay, gumagana siya. Ayan. Pipindutin natin yung switch. Ayan, gumagana. So maaring putol yung kanyang cord. So hindi maaari, putol talaga yan. Ayan. So ang gagawin natin yan, putulin natin. Tapos balatan natin ulit yung kanyang cord. Susubukan natin ikabit kung gagana. Ngayon kung gagana siya mga kabay, papalitan natin yung kanyang chuck para isahang gawa na. Pero bago yan, titest muna natin to kung merong power. So pagsabayin ko na yan mga kabay. Ayan. Tapos tester natin dito. Ayun o, gumana. Kabila. Ayun, gumana. So ibig sabihin, ito lang yung putol niya. Ayan. So balik natin yung kanyang cord protector mga kabay dahil buo pa naman ito. Ayan. Nahiwa na. Meron ng ano yung cord niya mga kabay, cord protector. Merong punit, nilagyan na lang ng electrical tape. So pwede pa naman siya mga kabay, kaya hindi mo natin isama sa estimate. Ayan. So papaanda rin lang muna natin mga kabay. Ayan. Tapos balik natin doon sa ating switch. Ayan. Paano nyo kinalas kanina mga kabay, ganun din po yung pagbalik. Ayan. So lalagay natin dito at yung blue, ayun, sala, bumubuka mga kabay, bumubuka yung pinakahibla. Ayan, so pwede na natin ikabit. Kabilaan. Ayan. Tapos balik natin. At syempre babalik natin yung kanyang capacitor. Ayan. Ay pumasok. Ayaw pumasok. So ayan mga kabay, naibalik na natin na maayos. So testing natin. Ayan. Lagay lang natin yung takip. Hindi na muna natin i-screw. I-testing natin.
So dahil wiring lang po yung sira, papalitan ko na yung kanyang chuck. So sa pagpapalit ng chuck mga kabay, itong modelo na to, medyo masilan yung gear nito. Pag pinupukpok mo ito, minsan nag-iiba yung andar. Ito pinukpok na rin to ng customer, ayan o, meron siyang tamang konti. So ang ginagawa ko nito mga kabay, iniipit ko sa gato, tapos ginagamitan ng vice grip pagtanggal. Ayan, hindi ko ito pinapalo. Yung ganito lang model. Pero yung DW-D024 tsaka 022, pwede mo siyang paluin. Medyo kasi ang gear nun, medyo malalaki. Ito medyo manipis yung gear, kaya hindi ko ito pinapalo. Kasi may nangyari na sa akin ito, yung pinapalo ko, 3 beses yata ang pinalo ko, hindi nakalas. Nung natanggal ko na, tapos pinaandar, iba yung tunog, para siyang umunguya ng yelo. And so ito ngayon, iniipit ko lang sa gato. So ayan mga kabay, nakalas ko na yung chuck. Ayan. So vice grip lang po ginamit ko. Tapos ito naman yung bagong chuck na ikakabit natin. Ayan. So ang size nito mga kabay, 3/8, 10mm. Yung kayang ipitin na bala or drill bits. Tapos yung butas niya sa spindle ay 1/2. So ang tawag dito 3/8 by 1/2. Ayan. 3/8 capacity yung chuck, 1/2 naman yung butas sa spindle. Ayan. Meron po kasing 3/8 by 3/8. 3/8 yung chuck, 3/8 din yung butas sa kanyang spindle. Pero itong DeWalt na to, yung DW0410 ay 3/8 by 1/2 yung butas. Ayan. So ikakabit na natin mga kabay. Ayan. So kahit ganyan lang nahigpit, ayos na yan. Balik natin. So bago na yung chuck niya. Tapos kabit natin yung screw mga kabay. So ayan mga kabay, na ilagay na natin lahat yung screw. Yung 7 screw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos titesting na po natin. So reverse, forward, so okay na mga kabay. Bali ang pinakasira lang niya ay wiring tsaka chuck. Pinalitan ko na diretso kasi papagawa din naman to kapag ganito lang yung sira. So maraming salamat mga kabay. Sa mga gustong magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. Sa mga nagtatanong mga kabay, para malaman nyo, tapusin nyo yung video ko. Nasa dulo yung pinaka-address kung saan yung pwesto ko, kung saan yung pinapasukan ko, kung saan nyo pwedeng dalhin yung mga power tools nyo na ipapaayos. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye-bye.